Ang balitang ito ay ikinagulat ni Muyong, na kaagad nagtanong kay Jock tungkol sa dahilan ng biglaang pagbabago. Sinabi niya kay Jock, minsan mo nang sinabi na ang Zangxin clan ay hindi man lang sulit abalahin. Bakit nagbago ang isip mo, at sumasali ka pa sa Dragon at Phoenix Tournament bigla? Anong nangyayari? Sa kaswal na tono, sumagot si Jock, ang isip ng mga tao ay pwedeng magbago anumang oras. Sino ang nakakaalam kung bakit? Ngunit hindi kumbinsido si Muyong. Pinilit niyang sumagot, iyan ang eksaktong dahilan na sinasabi ng mga playboy. Saglit na hindi nakapagsalita si Jock, ngunit ngumiti siya at sinabing nagsiselos lang si Muyong sa kasikatan niya. Mariing itinanggi ni Muyong, dahil lang maraming babae ang humahabol sa iyo, hindi ibig sabihin niyan ay maswerte ka sa pag-ibig. Ang tunay na swerte sa pag-ibig ay nasa tamang babae ang mapapangasawa mo. Patuloy na nakangiti si Jock at mapaglarong sinabi, halatang halata, sobrang selos ka na. Samantala, si Mochol ay nakatayo sa tabi, lubos na nalilito, at walang ideya kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawa. Lumipat ang eksena sa umaga sa Zangxin clan. Si Charion at ang kanyang amang si Lichu ay pumunta sa clan upang makipagkita kay Yaong Master Injol. Gayunpaman, sinabi ng mga gwardya sa tarangkahan na parehong wala ang pinuno ng Unyon at si Yaong Master. Maayos na nagtanong si Lichu kung kailan sila maaaring bumalik, ngunit inangat lamang ng mga gwardya ang kanilang balikat at sinabing hindi rin nila alam. Mahinang sinabi ni Lichu sa sarili, kailangan nating humingi ng tawad bago lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga gwardya na iparating ang mensahe kapag bumalik na ang mga pinuno na nagpapahayag na dumating sila upang bumisita. Habang papalabas na sila, may nagbukas ng pinto. Ang pangalan niya ay Kun Yuki, na kilala bilang 8 Flying Hands dahil sa kanyang husay sa martial arts. Ngumiti ng malapad si Yuki at binati si Lichu, sinasabing papunta siya doon dahil sa isang imbitasyon mula sa pinuno ng Unyon, ngunit natuwa siya na makakita ng isang kakilala. Maayos na binati ni Lichu si Yuki habang iniisip na ang pinuno ng Zangxin clan ay tiyak na mapili sa mga iniimbita, lalo na kung nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglibot kasama ang mga bihasang tao. Ngumiti pa rin si Yuki at iminungkahi na dahil parehong may libreng oras sila, dapat silang mag-inuman. Nag-alok pa siya na siya ang magbabayad. Hindi alam ni Lichu na habang nag-uusap sila, si Injol ay nasa loob, pinapanood sila na may malisyosong ngiti. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa Spring Breeze Inn. Pinuno ni Yuki ng alak ang baso ni Lichu at hinimok siyang tikman ito. Ipinagmamalaki ni Yuki, ito ay beer bile wine, napakabihira at mahirap makuha. Gusto ni Lichu na manatiling magalang kaya pinasalamatan niya si Yuki sa pagkakataong matikman ang ganitong napakahalagang inumin. Habang nag-uusap sila, casual na binanggit ni Yuki, sabi nga pala, mukhang galit na galit ang pinuno ng Zangxin clan. Mabilis na sumagot si Lichu, humihiling kay Yuki na maglagay ng magandang salita para sa kanila kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Tumawa si Yuki at tiniyak sa kanya na huwag masyadong mag-alala, sabay sabing, nag-aaway naman ang mga bata sa lahat ng oras. Samantala, iniisip ni Charion kung paano siya naghanda ng pagkain para kay Jock noong nakaraang gabi. Pumunta siya upang ibigay ito sa kanya, ngunit sinabi ng isang utusan na umalis si Jock nang hindi man lang nagpaalam. Naiinis, bulong niya sa sarili na si Jock ay nagrereklamo tungkol sa pagkain, ngunit basta na lang umaalis. Balik sa inn, pinasalamatan ni Lichu si Yuki para sa masarap na alak, sinabing nag-enjoy siya. Ngunit bago pa man makapag-alok si Lichu na siya naman ang mag-treat sa susunod, biglang nagulat si Yuki at nagsabi ng mababaw na dahilan, sinasabing nakalimutan niya ang isang napakahalagang bagay. Bago pa makapag-react si Lichu, mabilis na lumabas si Yuki ng pinto, nang hindi nagbabayad ng bill, hindi man lang nagulat ang tagapagsilbi ng inn at iniabot kay Lichu ang bayarin. Nang makita ito, nagulat si Lichu, ang isang bote ng alak ay nagkakahalaga ng 120 nyang at sobrang mahal din ng mga side dish. Malalim siyang bumuntong hininga at sinabi sa tagapagsilbi na wala siyang dalang pera, ngunit babalik siya bukas upang bayaran ito.
Walang takot na sinabi ng babae na hindi sila tumatanggap ng credit, ngunit hindi rin nila pwedeng baliwalain ang kanyang kalagayan. Kaya't hanggang sa mabayaran niya ito, mananatili ang kanyang anak na babae sa inn. Galit at pagkabigo ang naramdaman ni Lichu at tinanong niya sila kung talagang gagawin nilang bihag ang kanyang anak. Sinabi ng babae na maaari niyang ituring ito bilang kolateral. Idinagdag pa niya na kung wala talaga siyang pera, maaaring mag-entertain ng mga bisita ang kanyang anak habang naghihintay. Lubos na nagalit si Lichu at iniisip na hindi ito isang ordinaryong bahay-inuman. Napansin niya na ang lahat ng mga gwardiya ay may kakaibang aura, tila kasing lakas niya o mas malakas pa. Sa sandaling iyon, pumasok sa inn si Jock na may dalang bote ng alak. Nagulat si Charion at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Ngumiti siya at sinabing, "Siyempre, nandito ako para uminom." Ibinaba ni Jock ang alak sa mesa at casual na sinabi sa tagapagsilbi na parang may halong kakaiba sa alak, tinanong kung may inihalo dito. "Nanginginig sa kaba?" nagtanong ang babae kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Jock, "Narinig ko na madalas pumunta ang mga malalaking tao rito. Ibinibenta mo ba sa kanila ang mga peking alak na ito?" Ang tagapagsilbi ay tumingin kay Jock at sumagot, "Pakiusap, halatang lasing ka ngayon. Pakiibaba ang boses mo, ayaw mo sigurong magdulot ng gulo dito." Ngumisi si Jock at malakas na idineklara, "Peke ang beer bile wine na hinahain niyo." Agad nakatawag ng pansin ang kanyang mga salita at nagtipon ang mga tao, curious sa nangyayari. Nagpatuloy si Jock na may kumpiyansa, "Kung mapapatunayan kong peke ang alak, kukunin ko ang lahat ng kinita ng lugar na ito ngayong araw. At kung mali ako, maaari kayong magtimpla ng alak gamit ang aking apdo." Pinangunahan niya ang lahat papunta sa isang maliit at sira-sirang bahay sa likuran ng inn na ikinagulat ng karamihan. Walang sinuman ang inaasahan na may bakuran ang lugar. May mga nagbulong-bulungan, nagtataka kung ano ang ebidensya na mayroon si Jock. Nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay, tinanong ni Jock, "Hindi ba nakakapagtaka na dito nila itinatago ang alak, malayo at nakatago, at nakakadena pa ang pintuan?" Sinubukan ng tagapagsilbi na magpaliwanag, sinasabing may mga trade secrets silang iniingatan doon, hindi alak. Pero bago pa siya makatapos, binuksan ni Jock ang pinto gamit ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang malaking banga ng alak at inilagay ito sa lupa para makita ng lahat. May mapanuyang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa mga tao, "Ito ang tunay na identidad ng tinatawag niyong mahalagang alak na iniinom niyo." Sa pagkataranta, sinabi ng tagapagsilbi sa sarili, "Kailangan ko siyang pigilan. Dapat kong hadlangan ang mga tao na makita kung ano ang nasa loob." Sa puntong ito, napagtanto niyang wala na siyang ibang opsyon. Sinabi niya sa sarili, "Wala na akong magagawa kundi patayin siya muna at kunin ang alak habang ginagamit ang kaguluhan bilang pagkakataon." Buong determinasyon, hinugot niya ang isang manipis at matalim na karayom mula sa kanyang bibig at walang pag-aatubiling tinutok ito kay Jock, umaasang tatapusin ito bago pa mahuli ang lahat. Ngunit naramdaman na ni Jock ang paparating na atake. Mabilis niyang tinaas ang banga ng alak at ginamit itong panangga. Tumama ang karayom sa banga at nabasag ito sa napakaraming piraso. Tumalsik ang alak sa sahig, at sa gulat at takot ng lahat, nakita nilang habang tumutulo ang alak, bumagsak mula rito ang mga insekto, mga maliliit at kakaibang itsura ng mga insekto na pumipilipit sa likido. Si Jock, may tusong ngiti, tumingin sa paligid at mapanuyang nagtanong, "Sino ang gustong sumubok?" Ang tono niya ay puno ng sarcasm, alam niyang alam ng lahat kung ano ang sagot. Biglang nagbago ang atmosfera sa lugar, at ang pagkasuklam ay lumaganap sa mga nagtipon. Isa-isa, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa curiosity patungo sa sukdulang pagkasuklam. Sabay-sabay silang umiling, mariing tinatanggihan ang narinig. Ang kolektibong sigaw ng "walang paraan" ay kumalat sa buong lugar, isang koro ng hindi paniniwala at takot. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Jock, na may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi.
Ang kanyang kilos ay parang isang taong may hawak ng isang nakakabahalang katotohanan, naghihintay lamang ng tamang sandali upang ito ay lubusang ihayag. Paano nila talaga maipapawalang sala ang kanyang sinasabi kung walang sinuman ang handang patunayan ito? Ang tagpong ito ay tuluyang sumabog nang ang isa sa mga nasa loob ay hindi na mapigilan ang kanyang galit. Ang boses niya ay pumunit sa tensyonadong katahimikan, puno ng galit at desperadong pagtanggi. Ang mariing pagtanggi ng lalaki na ang kanilang paboritong inumin ay maaaring naglalaman ng mga insekto ay nagpasimula ng pagdududa sa iba. Ngunit ang insektong nakikita nyo ay tinatawag na back-painted insect.